Alam nyo ba na isa sa pinakamasakit at pinakanakaiyak na eksena sa airport ay hindi yung madelay ang flight nyo ng ilang oras o yung mawala ang inyong bagahe, kundi yung makita nyo mismo sa harap ng inyong mga mata na itinatapon ng security officer sa basurahan ang inyong mga mahal na gamot. Yung mga maintenance medicines para sa puso, sa diabetes, sa cholesterol o sa high blood pressure. Dahil lang sa isang simpleng pagkakamali sa pag-iimpake o kakulangan ng dalang papel. Isipin niyo ang ganitong sitwasyon na nangyayari araw-araw sa NAIA. Senior citizen ka, excited ka nang makita ang mga apo mo sa abroad, nakapila ka ng maayos sa security checkpoint at kampante ka dahil alam mong wala ka namang dalang bawal na bagay tulad ng baril o patalim. Pero biglang hinarang ang inyong hand carry bag pagkatapos dumaan sa x-ray machine. Nakita mong kunot noo ang officer habang tinuturo ang monitor at bigla kang pinagpawisan ng malamig nang buksan niya ang bag mo at ilabas ang inyong mga gamot na nakalagay sa ziplock o pill organizer. Ipinapaliwanag mo ng maayos, "Sir, ma'am, kailangan ko po yan. Maintenance ko po yan sa araw-araw. Hindi ako pwedeng mawalan yan sa biyahe." Pero ang tanging sagot sa inyo ng officer ay, "Pasensya na po, mami, daddy, pero bawal po itong ipasok dahil hindi sumusunod sa international rules ng liquids o kaya ay wala kayong maipakitang reseta." Sa sandaling yon, hindi lang ang libo-libong pisong halaga ng gamot ang nasayang, kundi pati na rin ang inyong kaligtasan at peace of mind habang nasa ere. Dahil paano kung atakihin kayo sa flight at wala na kayong mainom na gamot? Ito ang masakit na katotohanan na kailangan nating pag-usapan. Maraming seniors at OFWs ang nag-aakala na porket personal medicine o gamot sa sakit ng ulo ay automatic na okay na at hindi nasisitahin. Pero sa taong 2026, mas naging mahigpit at strikto ang protocols ng aviation security hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Lalo na sa mga bansang tulad ng Japan, USA, Dubai at Singapore. Ang akala nating simpleng ubo syrup, pain reliever, or sleeping pills ay pwedeng maging dahilan ng matagal na interrogation sa airport police, missed flight o sa worst case scenario ay ang confiscation o kumpiskasyon ng inyong mga gamot. Huwag po tayong maging kampante sa pagsasabing, "Dati naman nakakalusot ako," o sabi ng kumare ko, "Pwede naman." Dahil ang rules sa airport ay nagbabago at ang officer na nakatoka sa inyo ngayon ay maaaring mas mahigpit kaysa sa dati. Kaya sa videong ito, hihimayin natin ang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa pagdadala ng gamot para hindi kayo maging biktima ng kapabayaan. Simulan natin sa pinakaimportante at madalas na hindi pinapansin ng marami, ang kapangyarihan ng doctor's prescription o reseta. Ang tanong ng karamihan, "Bantay, kailangan ba talaga ng reseta para sa lahat ng gamot?" Ang sagot ay depende sa uri at dami ng dala nyo. Pero kung kayo ay senior citizen na may dalang maintenance medicine na pang isang buwan o higit pa, ang golden rule ay laging dalhin ang inyong reseta kahit photocopy lang or picture sa cellphone. Pero mas mainam kung physical copy. Bakit ito napakahalaga? Dahil sa mata ng x-ray machine, ang inyong mga tableta para sa hypertension ay mukhang pareho lang sa mga ipinagbabawal na tableta o illegal drugs. Hindi alam ng makina kung iyon ay vitamins lang o ecstasy. Kapag nakita ng officer na may dala kayong isang bag na puno ng tableta, ang una nilang iisipin ay, suspicious ito. Lalo na kung wala kayong maipakitang pruweba na nire-reseta ito ng lisensyadong doktor para sa inyong kondisyon. Ang reseta ang nagsisilbing passport ng inyong gamot para makatawid sa border. Ito ang magsasabi sa officer na, "Sir, legal ang gamot na ito at kailangan ito ng pasahero para mabuhay." Isang malaking pagkakamali din ang pagdadala ng reseta na hindi nakapangalan sa inyo. Halimbawa, si mommy ang bibiyahe pero ang reseta na dala ay nakapangalan kay daddy
o kaya ay reseta ng kapatid na ipinapadala sa abroad. Tandaan nyo, ang gamot ay personal consumption lamang. Kapag ang pangalan sa reseta ay hindi tugma sa pangalan sa inyong boarding pass at passport, may karapatan ang officer na kumpiskahin iyon dahil bawal maging courier ng gamot ang isang pasahero nang walang proper permit mula sa FDA. Kahit pa sabihin niyong, padala lang ito sa asawa ko. Kaya bago kayo umalis ng bahay, i-double check ang inyong folder. Nandun ba ang reseta? Tugma ba ang pangalan? Malinaw ba ang generic name ng gamot? Dahil sa ibang bansa, hindi nila alam ang brand name na Biogesic o Neozep. Ang tinitingnan nila ay ang generic name tulad ng paracetamol o phenylephrine. At kung wala kayong reseta na magpapatunay nito, malaki ang tsansa na sa basurahan ang bagsak ng inyong pinaggagastusan. Dumako naman tayo sa pangalawang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming gamot ng seniors ang nasasayang at itinatapon sa trash bin ng airport security. Ito ay ang walang kamatayang liquids, aerosols, and gels, LAGs. Rule o yung tinatawag nating 100 mililitro limit. Alam kong naririnig nyo na ito dati pa, pero maniwala kayo, hanggang ngayon sa 2026, ito pa rin ang number 1 reason ng kumpiskasyon. Bakit? Dahil marami sa ating mga lola at lolo ang nagdadala ng malalaking bote ng ubo syrup, cough syrup, mga medicated mouthwash tulad ng betadine Gargo, o kaya ay malalaking bote ng rubbing alcohol para sa sanitation at inilalagay nila ito sa kanilang hand carry bag para madaling kunin kung sakaling kailanganin sa eroplano. Ang problema, kapag ang bote ng gamot nyo ay lagpas sa 100 mililitro, sabihin nating 120 mililitro o 150 mililitro, kahit pa sabihin nyong kalahati na lang naman ang laman nito o konti na lang ang natitira, automatic na bawal pa rin itong ipasok. Ang tinitignan kasi ng security ay ang capacity ng lalagyan at hindi ang dami ng laman. Kaya kahit patak na lang ang natitira sa isang malaking bote, sa mata ng rules, iyon ay considered as oversized liquid container na pwedeng gamitin sa paggawa ng liquid explosives. Kaya wala silang choice kundi itapon ito sa harap nyo. Napakasakit isipin na ang mahal na gamot na binili nyo pa sa Mercury o Watsons ay mapupunta lang sa basurahan dahil lang sa maling size ng bote. Kaya ang payo ko sa inyo mga kabantay, kung ang liquid medicine nyo ay hindi naman kailangan inumin habang nasa ere, o kaya ay pang-stock nyo lang pagdating sa abroad, ilagay nyo na lang ito sa inyong check-in luggage. Sa check-in baggage, yung malaking maleta na iniiwan sa counter, walang limit sa laki ng bote. Pwede kayong magdala ng litrong alcohol o malaking syrup basta maayos ang pagkakabalot at hindi tatapon. Pero, paano kung kailangan nyo talagang inumin ang gamot habang nasa flight? Halimbawa, may oras ang pag-inom ng ubo syrup o maintenance liquid. Pwede kayong gumamit ng maliliit na travel bottles na mabibili sa department store na 100 mililitro pababa at doon nyo isalin ang gamot, pero siguraduhin nyong may label ito. Kung talagang original bottle ang kailangan at lagpas ito sa 100 mililitro, papayagan lang kayo ng medical exemption kung mayroon kayong dalang medical certificate na nagpapatunay na kailangan nyong inumin ang gamot na yon during the flight. Kung wala kayong papel, sorry po, pero goodbye gamot na ang mangyayari. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang napakasensitibong topic para sa ating mga diabetic seniors. Ang pagdadala ng insulin at mga syringes, karayom. Marami sa inyo ang natatakot magdala ng insulin sa hand carry dahil baka isipin ng officer na drug addict kayo o baka kumpiskahin ang karayom dahil sharp object o patalim ito. Huminahon po kayo dahil ang insulin at syringes ay allowed sa hand carry bag. Sa katunayan, mas nire-require pa nga ng airlines na sa hand carry nyo ito ilagay at hindi sa check-in luggage. Bakit?
dahil ang insulin ay sensitibo sa temperature. Kapag nilagay nyo ito sa check-in luggage, pwedeng mag-freeze ito sa cargo hold ng eroplano dahil sa sobrang lamig. At kapag nagyelo ang insulin, sira na ito at wala ng bisa. Kaya safe itong nasa tabi nyo sa cabin. Pero may tamang paraan ng pagdadala nito para hindi kayo haranyin. Una, kailangan nyo itong i-declare sa security checkpoint bago ipasok ang bag sa x-ray. Sabihin nyo agad, Sir/Ma'am, I have insulin and syringes for diabetes. Pangalawa, dapat magkakasama ang inyong insulin vials, pens at karayom sa isang hiwalay na pouch o kit. At pinakaimportante, dapat may kasama itong doctor certificate o diabetic ID card na nagpapatunay na kayo ay diabetic at kailangan nyo ang mga gamot na ito. Huwag niyong itatago ang mga karayom sa loob ng medyas, sa bulsa o isisingit sa mga damit dahil kapag nakita ito ng scanner at hindi nyo dineclare, iisipin ng officer na tinatago nyo ito dahil bawal at magmumukha kayong suspicious. At isa pang paalala sa pagdadala ng insulin. Dahil kailangan itong manatiling malamig, marami ang nagdadala ng ice packs. Tandaan, bawal ang wet ice o yelo na natutunaw dahil kapag natunaw ito, nagiging tubig o liquid ito na bawal sa security check. Ang dapat nyong gamitin ay frozen gel packs, yung mga color blue na nabibili sa pharmacy na matigas kapag nagyelo. Siguraduhin na solidly frozen o matigas pa ito kapag dumaan sa security. Kung medyo slushy o tunaw na ang gel pack nyo, pwede rin itong harangin dahil considered liquid na ito. Kaya't bago umalis ng bahay, siguraduhing nagyelo ng husto ang inyong cooling pack para smooth ang inyong pasok sa airport at ligtas ang inyong insulin hanggang sa makarating kayo sa destinasyon. Dumako naman tayo sa pangatlong pagkakamali na ginagawa ng halos 70% ng ating mga masinop na lola at lolo o minsan ay ang kanilang mga mapag-alagang anak na nag-aayos ng maleta. Ito ay ang paggamit ng mga pill organizers o yung mga makukulay na plastic containers na may label na Monday, Tuesday, Wednesday hanggang Sunday. Alam ko po mga mommy at daddy na ginagawa nyo ito para hindi nyo makalimutan ang inom ng gamot at para maging organisado ang inyong bagahe, di ba? Napaka-convenient nito dahil bubuksan nyo na lang ang Tuesday morning slot at nandun na ang lahat ng kailangan nyo. Pero huminga po muna kayo ng malalim dahil ito ang masakit na katotohanan. Sa mata ng mahigpit na airport customs at security officers, lalo na sa mga bansang tulad ng Japan, Australia, Singapore at USA, ang pill organizer na ito ay isang malaking red flag. Bakit po nagiging problema ang pagiging organized? Simple lang, kapag inalis nyo ang tableta mula sa kanyang original foil pack o banig at inilipat sa plastic container, tinatanggalan nyo ng identity o pagkakakilanlan ang gamot. Tandaan nyo, ang mga security officers sa airport ay hindi mga pharmacist o doktor. Hindi nila kabisado ang itsura ng lahat ng gamot sa mundo. Kapag nakita nila ang isang container na puno ng iba't ibang kulay at hugis ng tableta na walang label, walang brand name, walang expiration date at walang batch number, ang unang papasok sa isip nila ay hindi maintenance ni Lola ito, kundi suspicious substance o baka party drugs at ecstasy na tinatago lang sa lalagyan ng vitamins. Sa Japan pa lang, napakahigpit nila sa unlabeled pills. Kapag hindi nila ma-identify kung ano ang tableta na yan, may karapatan silang kumpiskahin lahat yan at itapon sa basurahan. At ang mas malala, pwede pa kayong ma-hold sa interrogation room para magpaliwanag kung ano ang mga mystery pills na dala nyo. Sayang naman ang mahal na gamot at sayang ang oras nyo sa pagpapaliwanag. Isa pang kaugnay na pagkakamali ay ang tinatawag nating halo-halo technique. Ito yung dahil gustong makatipid sa space sa bag, pinagsasama-sama ng seniors ang iba't ibang gamot sa iisang bote. Halimbawa,
Sa isang bote ng vitamins, ihahalo doon ang Neozeb, Biogesic, at maintenance sa high blood para isang lalagyan na lang. Naku po, huwag na huwag nyo itong gagawin. Bukod sa security risk dahil mahirap itong i-identify sa x-ray, dahil magkakaiba ang density ng tableta, delikado rin ito sa inyong kalusugan. Ang mga gamot ay may chemical properties. Kapag pinagtabi nyo ang magkakaibang gamot sa iisang lalagyan ng walang foil na pagitan, pwedeng magkaroon ng chemical reaction. Pwedeng matunaw ang coating ng isa o pwedeng makontaminate ang isa't isa na magiging dahilan para mawalan ng bisa ang gamot o maging lason pa ito sa katawan nyo. Kaya ano ang tamang solusyon, Bantay? Simple lang pero medyo bulky. Dalhin ang gamot sa original packaging nito. Huwag gupitin ang banig ng paisa-isa kung hindi pa gagamitin. Hayaan itong nakalagay sa foil strip kung saan nakatatak ang pangalan ng gamot. Halimbawa, amlodipine 10 mg at ang expiration date. Mas maganda kung dala nyo rin pati ang karton o box dito. Kahit itupin nyo na lang para hindi kumain ng space. Kung gusto nyo talagang gumamit ng pill organizer para hindi kayo malito sa pag-inom, dalhin nyo ang empty organizer sa bagahe at doon nyo na lang ilipat ang mga gamot kapag nakarating na kayo sa inyong hotel o sa bahay ng pupuntahan nyo. Huwag na huwag magbibiyahe na nakatransfer na ang gamot, lalo na sa international flights. Mas mabuti ng medyo makalat tignan ng bag dahil sa dami ng banig kaysa naman malinis at organized nga. Pero pagdating sa customs ay kukunin lang din pala nila at iiwan kayong luhaan na walang maintenance habang nasa bakasyon. Tandaan, ang original packaging ay ang inyong proteksyon laban sa hinala ng customs. At pahabol na tip, kung kayo ay may dalang vitamins o supplements na nasa malalaking bote, siguraduhin na sealed pa ito kung maaari. Kung bukas na, siguraduhin na ang laman ay tugma sa label sa labas. May mga kaso na ang laman ng bote ng vitamin C ay pinalitan ng ibang gamot para makatipid sa space. Uli, ito ay bawal. Transparency is the key. Ipakita nyo sa officer na wala kayong tinatago, na ang gamot nyo ay legit, may pangalan at tugma sa reseta nyo. Sa ganitong paraan, kahit gaano pa kahigpit ang bansa na pupuntahan nyo, wala silang dahilan para haranin kayo. Ngayon naman, dumako tayo sa pinakaseryoso, pinakadelikado, at pinakakailangan yung pakinggan na bahagi ng videong ito. Kung kanina ay pinag-uusapan lang natin ang mga gamot na tinatapon sa basurahan kapag nahuli, dito sa part 4, ang pinag-uusapan natin ay ang posibilidad na makulong, ma-deport o magbayad ng napakalaking multa dahil sa maling gamot. Ito ang tinatawag nating controlled substances o yung mga gamot na sa Pilipinas ay legal at nabibili sa botika basta may reseta. Pero sa ibang bansa, ang tingin ng gobyerno nila dito ay droga o illegal narcotics na kapantay ng shabu o cocaine. Nakakatakot pero totoo. Maraming seniors at OFWs ang nakulong sa Dubai, Hong Kong o Japan dahil lang sa pagdadala ng pain reliever o pampatulog na akala nila ay okay lang dahil nire-reseta naman ito ng doktor nila sa Maynila. Unahin natin ang mga strong painkillers o yung mga gamot sa matinding kirot at sakit ng katawan. Mag-ingat po tayo sa mga gamot na may sangkap na codeine o tramadol. Sa Pilipinas, karaniwan itong ibinibigay sa mga seniors na may arthritis, rheuma o galing sa operasyon. Pero makinig kayong mabuti. Sa mga bansang tulad ng United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia at Japan, ang codeine at tramadol ay mahigpit na ipinagbabawal o strictly regulated. Kapag nahulihan kayo nito sa airport ng Dubai na walang kaukulang import permit mula sa Ministry of Health nila, kahit pa may dala kayong reseta galing sa doktor sa Makati, pwede kayong hulihin agad pagbaba ng eroplano. Ang tingin nila sa tramadol ay hindi gamot, kundi isang uri ng bawal na gamot na inaabuso.
kaya't ang parusa dito ay mabigat. Kung kailangan nyo talaga itong dalhin, hindi sapat ang reseta lang. Kailangan nyo pang kumuha ng permit online bago kayo lumipad at limitado lang ang dami na pwede nyong dalhin. Pangalawa, mag-ingat din sa mga sleeping pills o pampakalma, sedatives/tranquilizers. Alam ko na maraming seniors ang umiinom nito para makatulog sa mahabang biyahe o para maibsan ang anxiety habang lumilipad. Ang mga gamot na tulad ng Valium, Diazepam, Xanax, Alprazolam, at iba pang gamot na nagtatapos sa PAM o LAM ay tinuturing na psychotropic drugs. Sa Singapore at Japan, napakahigpit nila dito. Kung ang dala nyo ay higit sa pang-isang buwang supply o kung wala kayong English prescription na nakapangalan sa inyo, automatic na red flag kayo sa customs. May mga kaso na ang turista ay hinarang at pinauwi pabalik ng Pilipinas dahil lang sa isang bote ng Xanax na walang maayos na papel. Tandaan, ang over-the-counter sa atin ay pwedeng prescription only o banned sa kanila. At huwag nating kalimutan ang mga gamot para sa ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tulad ng Ritalin o Adderall. Kung kayo ay bibiyahe kasama ang inyong apo na may ganitong kondisyon o kung kayo mismo ang umiinom nito, tandaan na ang mga gamot na ito ay stimulants na nasa parehong kategorya ng amphetamines. Sa Japan, ang Adderall ay strictly illegal at bawal ipasok kahit may reseta pa kayo. Uulitin ko, bawal. Ang Ritalin naman ay pwede pero kailangan ng advance permission o Yakan Shomei, import certificate. Isipin nyo na lang ang perwisyo kung mahaharang kayo sa Narita Airport dahil lang dito. Kaya ano ang solusyon para hindi tayo matulad sa mga horror stories na nababalita? Ang tawag dito ay due diligence o ang pagiging maagap. Bago kayo mag-impake, gawin nyo ang tatlong bagay na ito. Check the embassy website. Pumunta sa website ng embassy ng bansang pupuntahan nyo at hanapin ang listahan ng banned o restricted medicines. Iba-iba ang rules ng bawat bansa. Get an authenticated prescription. Siguraduhin na ang reseta nyo ay nasa English, malinaw ang generic name, at kung maari, ipacertify ito sa inyong doktor na fit to travel, kayo dala ang gamot na yon. Bring only what you need. Magdala lang ng sapat na gamot para sa tagal ng inyong bakasyon, plus extra 2 hanggang 3 days allowance sakaling madelay ang flight. Huwag magdala ng pang-isang taong supply kung 2 linggo lang kayo doon, dahil iisipin nila na ibebenta nyo ito o drug trafficker kayo. Mga mommy at daddy, hindi po pananakot ang layunin ko, kundi proteksyon. Mas mabuti nang iwanan nyo na lang ang tramadol sa bahay at bumili na lang ng simpleng paracetamol pagdating sa abroad, kaysa naman ipagsapalaran nyo ang inyong kalayaan. Ang peace of mind ay mas mahalaga kaysa sa anumang tableta. Maging wais, magingat, at laging sumunod sa batas ng bansang bibisitahin. Para sa huling bahagi ng ating video, pag-usapan naman natin ang mga bagay na hindi iniinom pero sobrang mahalaga sa buhay ng ating mga senior travelers. Ito ang mga medical devices tulad ng CPAP machines para sa sleep apnea, hearing aids, portable oxygen concentrators, at mga implants sa katawan tulad ng pacemaker o bakal sa tuhod. Marami sa inyo ang nagtatanong, Bantay, pwede ba itong isama sa hand carry o kailangan i-check-in? Ang sagot ay medyo technical pero critical. Karamihan sa mga devices na ito ay gumagamit ng lithium batteries. Tandaan ang golden rule ng aviation safety. Ang anumang battery na lithium o power bank ay bawal na bawal sa check-in luggage sa ilalim ng eroplano. Bakit? Dahil may risk ito na sumabog o mag-overheat habang nasa cargo hold at magdulot ng sunog na walang makakapansin. Kaya kung may dala kayong CPAP machine o portable nebulizer na may built-in battery, required po itong bitbitin sa hand carry.
Huwag kayong mag-alala sa bigat o sa dami ng bag dahil ayon sa International Airline Rules, ang medical equipment ay hindi binibilang sa standard 7 kilo hand carry limit. Ibig sabihin, pwede kayong may dalang isang bag para sa damit 7 kilo at isang hiwalay na bag para sa CPAP machine nyo nang walang extra bayad. Basta't i-declare nyo ito sa check-in counter bilang essential medical device. Para naman sa ating mga lolo at lola na may pacemaker sa puso o may metal implants, bakal, sa katawan dahil sa operasyon, alam kong kabado kayo pagdating sa security scanner. Ang payo ko, huwag kayong basta-basta dadaan sa walk-through metal detector nang hindi nagsasabi. Bago pa kayo tumapak sa scanner, lapitan nyo na ang officer at sabihing, "Sir/Ma'am, I have a pacemaker." Bakit? Dahil ang magnetic field ng scanner ay pwedeng makaapekto sa settings ng pacemaker nyo na delikado sa puso. Ang gagawin ng officer ay papayagan kayong dumaan sa gilid at isasagawa ang manual pat-down o kapkap sa inyo o gagamitan kayo ng ibang klase ng scanner na safe sa device. Huwag mahihiyang magsabi, karapatan nyo yan bilang pasahero na protektahan ang inyong kalusugan. Magdala lang laging ng medical device ID card o sertipikasyon mula sa doktor na nagpapatunay na may implant kayo para hindi isipin na nag-iinarte lang kayo. At pahabol na babala tungkol sa mga powders o pulbos. Maraming seniors ang mahilig magdala ng mga herbal supplements, protein powder o timpla sa kape na nasa Ziploc bag o garapon na walang label. Mag-ingat po tayo dito. Sa USA, Australia at New Zealand, may tinatawag na powder rule. Kapag ang dala niyong powder ay higit sa 350 mililitro, kasing laki ng lata ng soda, at nasa hand carry at hindi ma-identify ng scanner kung ano ito, pwede itong kumpiskahin o itapon. Ang mga puting pulbos na walang label ay pwedeng mapagkamalang anthrax, bioweapon o cocaine. Kaya kung magdadala kayo ng fibrilla, collagen powder o gatas, siguraduhin na nasa original container pa rin ito na may malinaw na ingredients list. Kung repack na ito sa plastic labo, mas mabuting iwan nyo na lang o ilagay sa check-in luggage para iwas abala at iwas hinala. Mga kabantay, ang pagbiyahe sa edad natin ay isang pribilehiyo at reward sa ating mahabang panahon ng pagtatrabaho. Huwag nating hayaang masira ang bakasyon dahil lang sa kaba sa airport o dahil sa gamot na nakumpiska. Ang susi ay laging preparation at documentation. Kapag kumpleto ang papel, nasa original na lagayan ng gamot at alam nyo ang inyong karapatan, wala kayong dapat ikatakot. Taas no kayong makakalakad sa green lane ng customs. Ngayon, para malaman ko kung sino sa inyo ang seryosong maging smart senior traveler at naintindihan ang lahat ng ating tinalakay mula part 1 hanggang dito, gusto kong i-comment ninyo sa ibaba ang salitang approved. Oo, yan lang. I-type nyo ang approved, all caps, sa comment section. Ito ang magiging senyales natin na handa na ang inyong medical kit, kumpleto ang inyong reseta, at ready na kayong lumipad ng ligtas at walang kaba. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell dahil sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang wheelchair hacks at paano makakuha ng libreng assistance sa airport. Maging wais, maging handa, at kita-kits tayo sa susunod na flight. Ingat sa biyahe.